po'y nagpapakumbaba na po ang napili ninyong tagapagsalita sa iyong Thanksgiving na iyong umaga at kagalangan po at karangalan na makapagbahagi sa inyo na iyong umaga. Kinikilala ko po ang liderato po ng Taluyan ng Assembly of God sa pagkukunan po ni Pastora Ligaya. Pwede ba natin siyang palakpakan? At ganyan po ang kanyang katumuan sa iglesia nito, Pastor Joseph Gilon. Ang pastor po ng church ng Malimbang, Pastor Joel Gilon, at kanyang kaibahay. At ganun din po si Pastor Cristianis at si Pastor Abigail. At ngayong umaga ay babasahin po natin ang ating pong text o sa umaga dito. Ayaw po, wala kang monitor dito sa harap. Pakiugas po natin ang ating pong mga Biblia dito po sa aklat po ng 2 Chronicles o 1 Chronicles chapter 29. Kung mayroon po kayong Biblia ay makibukas po kayo sa akin dito po sa ating pong teksto ngayong umaga. 1 Chronicles chapter 29 beginning from verse 10. Okay, kung nandiyan na po kayo, aking po pong babasahin ang salita ng Panginoon. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila, kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, O Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmula ang kayamanan, ang karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang iyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Nalalaman ninyo, Panginoon, na pansamantala lamang kami rito sa mundo gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. O Panginoon, naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo ay para sa karangalan ng iyong banal na pangalan na nagmula rin sa inyo. Pagmamay-ari ninyo ang lahat ng ito. O Diyos, o aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik ninyo ang aming puso at nasisiyan kayo kapag nakikita ninyo tapat ito. Praise the Lord! Kaya tapat at pusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. Nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay pusang loob na nagbigay. Verse 18,
O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno, na sina Abraham, Isaac at ako, palagi po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naisip ito, na tulungan ninyo po sila na maging tapat sa inyo. Tulungan ninyo rin ang mga anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos. Turuan ang mga tuntunin ng paggawa lahat ng ipapatupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng aking inihahanda. Verse 20, pagkatapos sinabi ninyo David sa lahat ng tao, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Kaya pinuri nila ang Panginoon, ang Diyos na kanilang mga ninuno, yumukod sila ng patira pa bilang pagpaparangal sa Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, nilagyan ko po ng lima ito pong mensahe po ito dahil magalang po natin na marinig po ito. Pero sa aking pong pagsasaliksik at sa aking pag-aaral na ito ay ito po yung tamang pasasalamat sa Diyos, sa Panginoon. At kung hindi pa ninyo nararanasan ito pong binanggit na pagpapala, ay sana hipuin kayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na maranasan ninyo ang pagpapala. At habang ang mga salitang aking pong ibabahagi ay mag-uusap po sa inyo ngayong umaga. Amen? Kaya sacrificial giving on thanksgiving. Sacrificial giving on thanksgiving. Kasi nabanggit po ni Pastora po kanina, habang siya po ay bago po niya ako in-introduce, ay itinagda po natin ang araw na itong espesyal na araw para sa ating po thanksgiving. Nakatakda, itinagda. Hindi ko na po ipapaliwanag kung saan ko nagmula itong thanksgiving na ito, pero granted na kung mayroon pong magpapasalamat tayo mga mananampalataya sa Panginoon, di po ba? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Every Sunday, nagkukulikta po tayo ng offering at ika po. Every Sunday, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. At napakaganda po yan. Kaya lang, ang araw na ito ay itinakda para sa ating po pagkakaisa ng pasalamatan ang Diyos. Amen? At ngayon, ito po yung ibinigay na mensahe ng Diyos sa akin. Sacrificial giving on thanksgiving. Kung babalikan po natin, ito pong teksto po natin ay doon sa verse 1, ang sabi po niya ay ng chapter 29 ng First Chronicles, sabi po niya, pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon ang napinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Ito po, itatayo ang templo hindi para sa tao kundi para sa Diyos. Ngayon, itong templong ito ay napaka-rinal ang templo mong ito. Pero nais ko
sabihin that sacrificial giving is more than a building. Sacrificial giving is more than a building. Nagbibigay tayo ng sakripisyo hindi sa pamagitan ng gusali. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Kasi ito pong binasa po natin, napakaganda Then, ano pa itong sacrificial giving? Para maunawaan po natin ito pong sacrificial giving. At dito po sa Biblia, iisa-isahin po natin. Yung binabanggit po ba, Pastor, ay biblical po yan. Diktayin po natin. Ano po? Sige po. Ano ba ito pong sacrificial giving? Sacrifice meaning to give up something that is valuable to you. Ang sabi po ng Cambridge Dictionary. To give up something that is valuable. Mahalaga sa'yo, pero ipagkakaloob mo. Di ba? Pangalawa, an act of offering to a God or deity something precious. Nagbibigay ka sa Diyos na napakahalaga. Surrender of something for the sake of something else. Ang ibig kong sabihin niyan ay sacrifice. Sige po, ituloy po natin. Sacrifice is when you stretch yourself beyond such standard. You are ending up sacrificing for yourself. Next. Sacrifice is not talking about obedience. Kasi sakripisyo na but rather about inconvenience. Kaya, pag ang tao nagsasakripisyo, pag sinabi po natin nagsasakripisyo, wala po siya doon sa kalagayan at-is po siya o palagay lang po siya. Kundi, mayroon pong take. Mayroon pong bigat kasi sakripisyo na. Next. Many things God will ask you to do. He will not ask you because it's convenient. When it is convenient to you and you don't do it from your heart, the sacrifice is in vain. Kaya nga, nabanggit po natin sa ating pong teksto na mayroon pong panalangin si David na turuan ninyo ang mga mamamayang ito na maging tapat. Sabi po ni David. Next. Sacrifice is about being unreasonable. You must move like a crazy man, otherwise it's not a sacrifice. Next. There are many problems in the house which can be resolved, but we're being too rationalized and too calculating. When we do it and it does not pain you, this is not a sacrifice. Next. Everything you do in the kingdom must be in the note of sacrifice. It must be with faith. Alam niyo, kung mayroong isinuturing na pinakamalaking quantity ng member dito po sa Central Pangasinan, masasabi ko, isa ang Tuluyan Assemblies of God. Hindi nyo marahil alam ang history, yung mga bago na narito, ang history ng Assemblies of God at Tuluyan. Umabot kayo ng bilang na ganito, it is because of sacrifice. Amen?
Mabuti nga ngayon, mayroon na po mga sasakyan na madali ng magbiyahe. Pero yung mga kwento ni Pastor Pidol at ni Pastor Aligaya, yung maglakad na inaabot po ng gabi at ulan, papuntang Malipot, papuntang mga Bible study, inaabot po sila ng gabi ng maglalakad. It's a sacrifice. Sacrifice. Di mo ba? Nasa introduction pa lamang ako, kaya hihingi ko ako sana ng kunting minuto ng pagpapahayag. Sige po. Look at our Lord Jesus coming to sacrifice Himself to the world. And it was the best sacrifice ever. God said for power to be released over the world, there must be a sacrifice. Abraham was asked to sacrifice his only son Isaac, and he never asked questions. Sacrifices must also be obedience. Yan, mabigat yan. Pinangakuan si Abraham that he will be a father of a nation. And he prayed dahil sa latest po niya dapat mayroon pong panggagalingan. Dahil ang magiging angkat po niya ay sindami ng buhangin sa dagat. Pero, it's a miracle. Nasa old age na po sila nung magkaanak po sila. Yan, termino tayo Pangasinan. Hanggang mula magaan na. Agla na yakin manana. Umatwa, dinikrala si Sarah, iyabao, nung imbaga tayo ibao, agamanana. Declaration ba si Sarah? Lagi po natin tatandaan, sa Diyos wala pong imposible. Amen? Nanalangin po sila. Nung malaman na niya na magpupuntit si Sarah, at hindi ko makapaniwala, nagtawag po siya. Nagtawa. Dumating na ba sa buhay ninyo na nanalangin po kayo ng malaki? Nung tinugod na po ng Panginoon sa initial na manifestation po niya, ay hindi kayo makapaniwala. At sasabihin niyo, totoo kaya ito? Pero nangyari. Nagkaanak si Abraham in the person of Isaac. Ngayon, nung nagkaanak, hiningi ng Diyos na isakripisyo si Isaac. Ang maganda po dito, Abraham was asked to sacrifice his son Isaac, and he never asked questions. Marami po tayo sigurong tanong kung tatapihin ng Panginoon. I-sacrifice po yung kaisa-isang anak mo. Marami po tayo yung tanong. Kala ko, Panginoon, ibinigay mo, magiging lineage po ito para ako magiging ama ng maraming bansa. Binigay ko ito sa iyo, Panginoon, bakit ngayon tatanggapin ko ulit? Marami po tayong tanong siguro. Pero, Abraham ay hindi mo na-question si Abraham. Now, sacrifices must also be obedience. Kasi kung hindi ka susunod, walang mangyayari doon sa sacrifice. Kaya dapat tayo kung sumunod sa Panginoon. Sige po, ituloy po natin. Ngayon, tignan niyo po itong reflections na ito. Mary, in John chapter 12, this is sacrificial giving. In John chapter 12, verse 1 to 8, pinag
natin. Hindi na po natin papatayin ng buo. Mary did not hesitate pouring the content of the precious perfume that all the Bible versions and commentaries I read agree that the cost of 4 years buong sweldo yung halaga ng pabango na ibubuhos ni Maria sa Panginoon ay 1 taong sweldo. Sa akin, doon sa San Julian, I don't know, dito po sa Taloyan, sa San Julian, ay mayroong guro po kami doon. Nung na-hire po siya sa public, buong sweldo niya. Buong sweldo niya, hindi ibinigay sa principal. Kasi pag minsan, may deal. Ang unang sweldo mo, ibigay mo muna sa akin. Parang lagay. Makuha po siya sa public, maglalagay. Pero, nung na-hire po siya, buong sweldo po niya ng 1 buwan. Ipinagkaloob niya sa Panginoon. That is sacrifice. Pero hindi pa po ako nakita ng tulad nito na sakripisyo. Na 1 taong sweldo yung halaga ng pabango. Piruin mo 1 taong sweldo yung halaga. Sa commentary, ang sabi po niya, galing India ang pabango ito. Kaya nga nung ibinuhos po niya, ang sabi mo ng Biblia, humalimuyak sa buong bahay dahil na doon sa kalidad ng pabango. Kaya, pure itong pabango ito. Hindi yung pinabango po natin. After an hour, hindi na maamoy. Ito po, pure. 1 taong sakot. Ngayon, tignan niyo po yung example po dyan. Alam mo? Kung kwintahin po natin sa kapanahonan po natin, itong 1-year wages, 580 per day. Kung yun po yung minimum, ano mo? Ay nag-equivalent po yan, the cost of the perfume is 167,040 pesos. Ganun po kahalaga yung pabango niya yan na isinakripisyo ni Maria. Alam niyo po ba na hindi lang po during resurrection niya, it is a thanksgiving. Pasasalamat sa Diyos. Kasi kung nasusubaybayan niyo po ito, di ba namatay si Lazaro? Pagdating po ng 4 na araw, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na puntahan natin si Lazaro, 4 na araw ng patay si Lazaro. Now, sa pag-aaral po ng Biblia, pag 1, 2, o 3 araw pa lamang, ay hindi pa idideklara. Sa pananaw po ng Biblia, hindi pa idideklara na patay ang isang tao. Ngayon, 4 na araw na. Ibig kong sabihin ay clinically dead. Patay na si Lazaro. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus na puntahan sa araw ng patay, ay hindi pala araw ng patay. Nung puntahan yung bundok ni Lazaro, nag-react yung kanyang mga kapatid. Mabaho na. Kasi 4 ng araw, ibig kong sabihin yan, the body ay magdi-decompose na yung kanyang kaya nga, hindi na natin mabaho na. Pero, again, the miracle happened.
nabuhay po si Lazaro. Huwag na natin itong pagdibakihan kasi may mga nang-aaral ng Biblia na sinasabi natin na itong pahitan nito na hindi raw miracle. Malamig daw yung pinalagyan kay Lazaro. Kaya hindi siya namatay, nalipunod lahat. Yung kanilang pananaw. Pero patay talaga si Lazaro dyan. Inabuhay. And out of thanksgiving ni Maria, ay tumawag po niya. Isang taon na sahod. 167,000 and 40 pesos. Pero, nung nakita ko po yung pag-aaral ni Pastor Jess Albanado, ay yung halaga po nung NAR ay 15,000 na nagkakahalaga ng 855,000. Hindi nyo yung pabango yan. Kung ipapabango mo ito, sir, ipinugsit mo ngayon. Hindi ka na magpapalit ng damit ng isang buwan. Babago ka rin. Inuunti-unti ko po at kung bakit sila nagbigay ng ganito po kahalaga. Next. Let us reflect if we are giving our best to Jesus. Mag-reflect po tayo kasi nakita po natin yung text po natin Sige po. In verse 3, sabi po niya, isa-isayin po natin in verse 3, nakumpisa po tayo sa verse 10 kanina. Verse 3, sabi po niya, at dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, na sabi po niya, ibinigay ko pati personal kong mga ginto at pila. Dahil yan bukod pa ang mga materialis na naipon ko para sa banal na templo natin sa Kailay. Ito po yung personal po niya, pero hindi niya ginamit pang personal, isinakripisyo po niya. Ipinagkaloob po niya. Maliwanag po yan, sa versikulo 3. Verse 4, ang sabi po niya, ang ibibigay ko ay 100 toneladang ginto mula sa Ober at 250 toneladang pila. Ito ay gagamitin pagtapal sa mga dingding ng templo. Next. Yeah. Nung pinag-aralan po nila yan, ito po yung resulta. Yung ibinigay ni David. So I looked it up, the calculation, the talent of 75 pounds multiplied by 600. Of course, nung binabasa ko ito, there are terminology na halos hindi ko maintindihan, pero ito po yung lumabas sa pag-aaral. Just keep it going. $1,200 an ounce. Pag sinabi mo na yung 12 ounce na soft drinks, yan, ounce. Ibig pong sabihin, $1,200. Hindi ko kunti, ganito lang. Kasi yung 12 ounce, ganito an ounce, sabi po niya, 4.3 billion ang equivalent po niya. Dollars, Now, all of you are looking a little concerned right now. All right, you are thinking, all right, we're starting with 3.5 million. Where we are going with all this. All right, we were not raising 4.3 billion, but at the starting level of generosity. And then the silver, 7,000 talents of silver
equivalent to 126 million at today's price. It's ridiculous. Bakit nagbibigay sila ng ganong kalaki na halaga sa templo? Kung sa templo lang. Ngayon, kunintak po ito, hindi pa kasama ang bronze dyan at iron, hindi pa kasama. Ginto lang at silver. Kunintak mo, walang pinagbat yung kinurapot ng mga politiko. Walang sinabi. Kasi nung kunintak ko, yung 7.2 billion ay nakakahalaga ng 418 billion 471 million 200. Ganun po kalaki. Yung 180 million nakakahalaga ng 10 billion 461 million 780. Ngayon, napakalaki ito. Ito lang po ay yung unang bahagi. Yung pangalawang bahagi na binanggit po dyan, dahil mayroon pong pangalawang bahagi na binanggit po dyan. Yung unang bahagi ay 4 billion 300 equivalent to 249 billion 920. Pero ibinigay po nila yan sa Diyos. Personal nila yan. Pati yung mga manggagawa, nakiambang po sila lahat. Ituloy po natin para hindi po ako mawala doon sa aking verse 6. Pagkatapos po sa loob na nagbigay ang mga pinuno ng pamilya, mga pinuno ng langit ng Israel, mga komandar na libo-libo at daan-daang sundalo at ang mga opisyal na tinalaga sa mga pamamahala ng ari-arian ng langit. Verse 6. Sige, next. Nagbigay sila para sa paggawa ng templo ng 175 tonelada ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pila, 600 toneladang tanso, 3,500 toneladang bakal. Yun po yung ibinigay po nila. Ang halaga po niyan sa kapanahonan po natin, billions. That is sacrificial gift. It's all about thanksgiving. Amen? Next. Now, at the time the amount gathered was staggering, as we already said, 5,000 talent of gold amount to 7.2 billion. Worth of gold, 10,000 talent of silver, that is 375 tons of silver. Worth 180 million. 100,000 talents of iron, 7.5 million pounds of iron to build the temple. People are keep precious gems of incalculable worth and value, diamond, rubies, emerald, sapphire, to beautify the temple. And these were all highest quality. For it says in Chronicles chapter 2, verse 25, nung si Solomon na po nagtuloy, Solomon said, the temple I'm going to build will be a great, because our God is greater than all other gods. Hallelujah! Itinignan ko po yan, Solomon. Ngayon,
generously. Mayroon pong dahilan kung bakit sila, ganito po sila nagbigay sa Panginoon. Bilyones yung binigay, sacrificially, generously, yung kanilang pagbibigay sa Panginoon. Kasi kung building na yung dahilan ng kanilang pagbibigay, what is building anyway? Di po ba? Ano ba ang gusali? Ang gusali naman ay tahanan lang na doon tayo nagtitipon. Ngayon, ulitin ko po doon sa verse 1, ang itatayong templo ay hindi para sa tao. Kasi kung tao lang, hindi sila makapagbigay ng ganyan. Nagbigay sila dahil sa Diyos. Ano pong rason ngayon? Bakit ganun na lamang ang kanilang pagsasakripisyo? Bakit ganun na lamang ang kanilang pagbibigay? Ng napakalaki. Unang rason. Unang rason, because only God. Note of this, only God deserves the highest honor. Ayaw ko kung kasabay ngayon yung pastor appreciations. Nung pastor appreciation sa San Julian, ayaw ko kung saan kumuha ng pera yung mga miyembro dahil medyo malaki yung ginastos po nila pag-appreciation namin. Sa Biblia, ang binabanggit pag pastor appreciation ng pastor ay hindi po highest honor, double honor lang ng pastor. Pag pastor appreciation, they deserve double honor. Pero ang Diyos, highest honor. Kung mayroong double honor, mayroong kung third honor, fourth honor, o kaya yung ninth honor, the highest honor belongs only to God. Amen? Now, ang tanong, how do you honor your God? Paano ba natin igagalang ang Diyos? Tignan niyo po, napakaganda ang Biblia na pag-aralan. Honor has a sense of value, rights, or quality. That which is valued and esteemed is honor. The biblical use sometimes also means to seek in the end the reputation of someone. The biblical emphasis of honoring others has everything to do with the biblical command to honor God. Hello. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng survey tungkol sa mga churches. Kasi sometimes, our churches reflect the presence of God. Tignan niyo po yung mga iglesia ni Cristo dito po sa Malasiki lamang. Hindi lang po tayo lalayo. Iglesia ni Cristo sa may Kawayan Bugtong. Yung bypass. Di ba may iglesia ni Cristo doon? Makayos. Nakita ko ba na makayos? Maayos, di po ba? Yung iglesia ni Cristo sa Quezon Boulevard. Yan po ata yung pinakamalaking iglesia ni Cristo sa Malasiki. Yung iglesia ni Cristo dyan sa labas. Maraming iglesia
Iglesia ng Cristo, ang lalaki ng simbahan nila. Nakatayo yung mga simbahan nila sa lugar na very visible, accessible. Napansin niyo ba yun? Na hindi sila nagtatayo ng simbahan na nasa looban, kundi nakikita. Kaya yun yung sinasabi nila sa atin eh. Sino ba talagang may buhay na Diyos? Kita nyo nga lang yung mga simbahan namin. Nasa highway. Ang gaganda ng simbahan namin. Pero yung mga simbahan, anak ko mo ba? Hindi yung simbahan. Di ba nung baliwasan na doon? Ano gagawin namin simbahan ay wala nang sulit. Minsan, yung mo may address mo, aga na anak na Shopee, talasana. Kasi araw daw. But the good thing is, the biggest church in Central Pangasinan is Taluya, Rizal, Luzon. Hallelujah! That means you are also in your town. Kung mangyayari ito, if you are not honoring God, it is because sacrificial giving on thanksgiving is honoring God. Nagbigay po si David ng ganong kalaga, bilyon na personal po niya na pag-aari na pinagkalong niya sa Diyos because he honored God. Hello? It's an honoring God. It is because our God deserves the highest honor. Amen? Deserve ng Diyos ang highest honor. Sige po, ikutin po natin. Medyo mahaba po ito. Blessing Him above ourselves. Inunahin niya yung sarili niya. Sarili niya yung pag-aari niya. Personal niya rin. Di dapat niya po i-enjoy. Pero naisip ni David, lahat ng mga bagay na ito sa ating pong text ko ay nagmula sa Kanya. Ibigay sabihin, kung ibinigay niya ito, kung nagmula sa Kanya, pwedeng palitan ng Diyos. Amen? Pwede pang palakihin ng Diyos. Kasi nagmula ito sa Kanya. Amen? Kaya nga, in-honoring God, nagawa po ni David because blessing God above himself. Inilagay niya ang Diyos sa mataas ay sa kanila niya. Napakaganda. Dahil mananampalataya sa Panginoon ay laging nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi lumalaki yung kanyang ulo when it comes to God. Tingnan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Deuteronomy 32:51 at sabi po niya, sapagkat dalawa kayong nawalan ng pagtitiwala sa akin sa harap ng mga Israelita nang naroon kayo sa tubig ng Meribah Kadesh sa ilang ng isin, hindi ninyo pinag-aralan ng aking kabanalan sa kanilang harapan. Itong sitwasyon na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, nakalimutan nilang parangalan. Alam niyo po ba, pag nakakalimutan natin parangalan ng Diyos, something worse will happen. Pinagpala ka ng Panginoon, nakakalimutan mo. Dahil nakikinig po ako ng Sunday school na ina, saan nagaling isa lang naman? Saan yung siya? Alam niyo, mayroon mga pagkakataon na tao nakakatanggap ng milagro. Nung natanggap po niya yung milagro, nakakalimutan niya yung milagro. Meron po kami pinag-train doon sa kami. 3 years na hindi po makalakad. 3 years na hindi po makalakad. Binalikan po namin, ipinanalangin po namin itong kabataan ng Pinoon.
And of course, nung ipinanalangin, kinilig ko po doon sa marunong magmasahe sa kanya, kilot mo ako. Ang alam ba niya, imami, limakod simbahan. Pero ang minsan na simbahan, makapagaluan. Pinaapig na Diyos. Ganatan, ang pagtano, manakang kayo ang ganatan. Ay kung dali, ba't Manila pimawin lagi? Ingat po tayo dyan. Dahil mayroong pinanggit ko sa Biblia sa aklat ko ng John. Yung pinagaling na lumpo. Ang sabi ng Panginoon, go and say no more. Meron kami binisita sa bilyag ko. Pinauwi. Dahil hindi na kaya ng doktor. Pinasyalan namin. Ipinanalangin at stage 4 natin. Pinasyalan namin. Ipinanalangin ko namin. Instant na bumalik. Hindi makatayo, hindi makalakad, bidrin eh. Nung ipinanalangin namin, bidrin ninyo, umatid ang linggo. Wala pa kami church, pioneering na noon. Umatid ang linggo. Nung umatid ang linggo, nung malakas na siya, hindi niya pinarangalan ng Diyos. Alam mo kung pinarangalan niya dahil yung kanyang mga relatives. Pagkakot po ng yung mga espiritista. Hindi na bumalik. Hindi nila kinilala yung pagpapagaling ng Diyos. Kaya nakakalungkot. Alam mo, hindi lang tagal na higupin. Mga kapatid ko sa Panginoon, God is a miracle working God. Amen? Is a miracle working God. Ang Diyos po natin, na dapat kong parangalan ang Diyos. Sige po. Tignan po natin nila. Sige po. In 1 Chronicles 29:16, sabi po niya, honor our God. Even this material we have gathered to build the temple. Ano kung sabi po diyan? Honor. Para sa Diyos. To honor your holy name. Hallelujah! To honor your holy name. Comes from you. Galing din sa Diyos. Mga kapatid ko, hindi naman tayo makapagbibigay kung wala tayo eh. Anong ibibigay mo kung wala ka? Diba? Nagkaroon ka dahil sa Diyos. Yun ang pinilala nila to honor God. Diba? Ang sabi po niyan, oh Lord, our God, even this material, we gathered to build the temple. To honor your holy name comes from you and belongs. It all belongs to you. Sa Tagalog, ang sabi po niya, O Panginoon namin Diyos, ang lahat na ibinigay namin ng pagpapatayo ng templo ay para sa karangalan ng iyong banal na pangalan na nagmula rin sa inyo. Pagmamayari ninyo ang lahat ng ito. Pwede ba natin palagpagalan ng Diyos? Alam niyo po, mayroon po kayamanan na hindi mo nakikita minsan sa tao. Ang kayamanan ng pananampalataya mula sa Diyos. Dahil mayroon mga panahon na lang nakapagbibigay ka na higit sa iyong inaakala, it is because you have faith. That is honoring God. Hallelujah! Sige po, ituloy po natin. Second Chronicles, ito po na, susunod kayo po ito.
Hindi po na ituloy ni David ang templo. Ang nagtuloy po si anak po niya Solomon kasi bata pa nung inumpisahan yung templo. Pero si Solomon po yung humalilis sa kanya anak po ni David. Sabi po niya, Solomon decided to build a temple to honor the name of the Lord, and also a royal palace for himself. Verse 4, I am about to build a temple to honor the name of the Lord my God. It will be a blessed apart to burn fragrant essence before him, to display special sacrificial bread, to sacrifice burnt offering each morning and evening on the Sabbath and the new celebration and the other appointed festival of the Lord our God. He has commanded Israel to do these things. Bakit sila nagpipista? Bakit tayo nagtatakda ng araw na tulad nito? Bakit meron po mga special na sa Diyos? Kaya mag-pista po tayo ng araw ng pasasalamat. At yan po ay gawin po natin ng parangal para sa Diyos. Amen? Hallelujah! Now, medyo mahaba po ito na Proverbs 3:9, honor the Lord. Ano pinagin po dyan? Honor the Lord with your health. And with the best. Best ang sabi ko niya. Sige po, ibalik mo na. Best part of everything you produce. Nakita ko po yung mga palay po dyan sa mas. When we offer to God, let us offer the best. Yung unang nag-testimony na kapatiran po natin yan sa Palapag. Noon, una pong mapatpad ko sa simbahan ng testimony, ang sabi po niya, yung palalim po ng paligid ng kanya ay napiste. Bakit? Yung palayan lang nila hindi po napiste. Paligid napiste. Tinanong siya, ano ba ang sikreto mo? Sabi niya, kasi napiste na lahat eh. Ngayon, siyempre, ang magtatanong, hindi mo na ng palataya, hindi na niniwala sa Biblia. Siyempre, magtatanong, anong sikreto ninyo? Una yung sabi. Malaki yung SJ sabi po niya. Di ba yung mga pesticide may numero? Yung mga pesticide. Nung binagit po niya yung malaki yung SJ, sabi po niya, saan ka mabibili yan? Kasi akala nila mabibili sa agricultural supply. Tapos nagpatutunan po yung tatay, sabi po yung tatay, magkaiba po kasi, sabi po niya, kayo, spray na kayo ng spray. Pero kami, pray na kami ng pray. In reverence to God. Even now, ito rin pala yung testimony po nila. Sabi nila, brother, yung palay mo doon, nakalublog na sa tubig, wala ka naman kukuha doon. Ito, ladies na testimony. Harvest Festival. Siya ang pinakamaraming ani. Diyan po. Yung paligid po niya, halos wala po ani. Pero siya, ayos yung kanyang ani. Di ba mabuti ang Diyos? Kaya, tignan niyo po, honor with God with your wealth by receiving His generosity. That you are not worthy of God's generosity. Or that God really doesn't want to give to you. Next. Tignan niyo po itong word sa point. Sa last phrase ng 1 Samuel, ano
But the king replied to Araunah, "No, I insist on buying it, for I will not present burnt offering to the Lord my God that have cost me nothing." Hindi ko mag-o-offer that cost me nothing. Ang ibig kong sabihin ay, kung hindi mo sakripisyo, di ako magbibigay. Kasi maraming nagbibigay kasi ay hindi mabigat eh. That cost me natin, yung nagbigay ka lang, hindi mabigat. Walang sakripisyo. Kaya, ang sabi po niya, for I will not present burnt offering to the Lord, my God, that will not cost me nothing. So David paid him a 50 pieces of silver for the cleansing floor. And kaya ang ibig sabihin niya, kung magbibigay ka, yung papakangalan talaga ng Diyos. Next. God gives to the people, to His people, can join Him in the renewal of all things. We honor Him in our wealth when we see the word truth dispensed. In truth, it is never our will. Hello, it is never our will. For us, First Chronicle reminds us, everything comes from Him, and we give Him only what He gave us first. Siya po yung una na bigay. First Chronicles 29:14, seek to live out this truth today and learn to honor the Lord with your wealth. Hallelujah. The next. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, maging akin ang lahat ng kayamanan ito. Kaya, marami kong nagsasabi ng kanya, nagpatulang ko naman ito, mula sa kakayanan ko po ito. And thou say thy heart, my power and thy might of my hand have gotten me this wealth. Next. Pero, alalahanin ninyo na ang Panginoon na iyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman, at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya. Sino ang nagbibigay ng power to get wealth? God. Diyos ang nagkakaloob. Kaya ang problema, yung unang praise. Sabi ko niya, but thou shalt remember that, hindi na naalala ang Diyos. Tulad ng 10 ito eh. Tulad ng pinagaling po sa aklat po ng John chapter 5. Kaya, sige mo. Worshiping God in your sultans or position shows that you acknowledge Him as your source and honor all of that you have. It also reveals that you acknowledge yourself as a mere steward or key worker of God's wealth and resources. The next. What will happen when you honor the Lord? Anong mangyayari sa inyo when you honor God? If you will not, hindi nyo pa inuumpisa, hindi. And the miracle is on the way in your life. Tingnan nyo po. In 1 Samuel 2:30, maliwanag po yan. Galing po yan sa mga nakasutan. Sabi po yan, therefore the Lord God of Israel says, I promise that your branch of the tribe of Levi will always be my priest, but I will honor those who honor me, and I will despise those who think highly of me.
will be exalted. And those who honor the Lord, they will be honored by the Lord. Hallelujah. Bilisan po natin, dahil medyo mahaba na po itong pagkakataon ito. Honor the Lord with your will, with the best part. Sige po, next. At tingnan niyo po yung blessing po dyan. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Verse 10, ang sabi po niya, then He will fill your barns with grain and your bag with overflow with good wine. And that is a blessing. Next. Palalaman mo ang Panginoon sa pamagitan ng pagandun mo sa Kanya na unang-una ng iyong aning. Ito po yung sa Tagalog. Honor the Lord with your substance in the first verse and all that. Sige po. Babaginin ko lang po yung text, yung mga nag-take note po sa inyo. When you don't dishonor the Lord, there is also a result. Pag hindi po natin pinatagalan ng Diyos, ay there will be a result, negative result. In Malachi chapter 1, 6, 1 to 8, yun po yung magiging results po niya. Dadako po tayo doon sa point number 2. Malapit na po ako matapos. Nakapagbigay sila ng ganong kahalaga sacrificially. Pangalawa, because of overwhelming greatness of God. Overwhelming greatness of God. Yung una, only God deserves the highest honor. Itong pangalawa, overwhelming greatness of God. Power, ang ibig pong sabihin. Kanina kinakanta po natin yung how great our God. Ibig pong sabihin, yung binanggit po ay kapangyarihan, kaluwalhatian, kamahalan, at ningning. Descent po ang meaning po niya. Overwhelming greatness of God. Verse 10, ang sabi po niya, purihin, pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi, O Panginoon Diyos, aming ninuno na Jacob, inyo ang kapurihan, magpakailanman. Verse 11, ang sabi po niya, makapangyarihan kayo, kagalang-galang kayo, kagalang-galang, dakila, kapuri-puri, sapagkat inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari at Panginoon at higit sa lahat, sa inyo nagmula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahalan ng lahat ng bagay, makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sea. That is the overwhelming greatness of God. Naalala niyo ba yung kanta, ascribe greatness to our God, the rock? His word is perfect and all His ways are just. Ascribe greatness to our God, the rock. His word is perfect and all His ways are just. Our God of faithfulness and without injustice, good and upright is He. Hallelujah. 29 verse 9, nagagalak ng mga tao, mga pinuno nila,
dahil sa kusang loob at taus-pusong nagbigay sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Ang ibig kong sabihin, our God is great. Amen. Kaya na tayo nagpapasalamat sa Panginoon because our God. And lastly, overflowing blessing of thanksgiving. Dahil nagkaroon po sila ng ganun karami na umapaw yung pagpapala sa kanilang mga buhay. Nung umapaw po yung pagpapala sa kanila, and their response ng kanilang thanksgiving sa Panginoon, ay nakapagkaroon po sila ng sacrificial faith. In verse 13, ang sabi po niya, ngayon po Diyos, pinasasalamatan namin kayo. Di ba? Sacrificial giving is all about thanksgiving. Ngayon, aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo, pinupuro ang inyong paglalagana. Tungkulin din nila na tumaya tuwing umaga sa gabi sa templo para magpasalamat at tuwing umaga. Bakit? I have a friend na pastor. Mayroong tumawag sa kanya ng madaling araw. Lagi niyong tatandaan na pag mayroong tumatawag po sa inyo ng ating gabi ng madaling araw, sagutin po din. It is because sometimes that is an emergency. Kaya huwag mong sabihin ng tok na natok na po kayo. Pagtawagan, pero pag-text, pwede nyo disregard. Pero pagtawag sa buhay po. Ang sabi po ng aking kaibigan, may tumawag, pero tumawag. Sabi po na, si ganito, may umalis na, umuwi na kay George. Ha? Ang lakas-lakas po ng tao. Ngayon, naalala ko yung pastor. Kung nga pala, tuwing umaga, pag malakas po tayo, dapat natin ipagpasalamat ang buhay po natin sa Panginoon. Because we have a gift of life. Regalo ng buhay. Nakaloob ng Diyos sa atin. Malakas tayo. Malayo po tayo sa anumang sakit at karamdaman. He is the source of everything ng ating pong mga buhay. Kaya dapat lang po tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. It is because of the overflowing greatness of God, overwhelming greatness of God, and overflowing blessing of God. I know and I believe ipinaparanas ng Diyos at hindi po namimili ng Diyos kung sino ang kanyang pagpaparanas. It is because God has no respect of persons. I believe the ministry, Taloyan Assemblies of God, it will start humble beginning. Nakita ko po ang pinatulan po ninyo. Hindi po ganito po kalaki ang simbahan. Maliit po kayong simbahan. Sa hapon bigit. Pero lagi po ginagawa magpasalamat sa Diyos. At pag kayo pinagpapasalamat, nakikita ko po yung pasasalamat po ninyo. Na dinadala niyo po dito yung mga muna dan yung mga halaman. Hindi ka pinagpala yung mga halaman, kaya ngayon nagpapasalamat na nag-overflow the sins ng Panginoon. And I believe it's not only the farmers ang nakakaranas po ng pagpapala, hindi lahat po tayo nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Ngayon, meron po mga dumadaan sa pagsubok ngayon umaga. You rebuke that in Jesus' name. Hindi ito ang kalooban mo, Panginoon.
Dahil ang kalooban mo, Panginoon, sa amin, may maayos po kami, mapagpala ang aming mga buhay. Para tuloy-tuloy ang aming pasasalamat sa iyo. Kaya nga, if anyone here na mayroon po ganun sitwasyon, ay dapat po tayo magpasalamat. Dahil minsan dinadali yung kaisipan po natin ng kaaway. Personally, marami po ipinunawa ng Diyos sa amin na hindi po namin maunawaan na pagpapala ng Diyos. In our Thanksgiving, personally sa aking Thanksgiving, buong buwan na hindi po ako nagkasakit pagmula ng January, buong buwan na hindi po ako nagkasakit, walang nangyari sa akin ng buong buwan aside sa may tithes and offering, nag-aallokin po ako ng halaga para doon sa grand Thanksgiving na ibibigay ko sa Panginoon. Pag hindi ako nagkasakit, nag-aallokin po ako ng halaga for my Thanksgiving, for the grand Thanksgiving. Buwan-buwan yan hanggang umabot po ng November. Kasi ang buwan namin ay last November. Ngayon, pag mayroon po nangyari maganda sa amin, ay nag-aallokin po ako ng halagang malaki. Pag mayroon pong magandang ginawa ang Diyos ng aking pasasalamat. Brother Tuding, nung nagpunta ako ng Canada, pagdating po namin doon, we are expected na yung mga contact person namin ay i-accommodate po kami. But hindi po nangyari yun. I call my wife and my daughter. Ang sabi ko, halika kayo mag-pray tayo. Hindi ito kalooban ng Panginoon na pupunta tayo ng Canada. Na ganito po yung sitwasyon po natin. Sabi ko, kaya lagi po natin tatandaan, mga kapatid ko, pag meron pong nangyayari, hindi po maganda, i-pray. Para makapagdulot po ito ng pasasalamat sa Diyos. Kaya sabi ko, alin kayo mag-pray po tayo. Nag-pray po kami. Kami tatlo kasi graduation na po kaya nakapunta kami ng Canada eh. Nung nag-pray po kami kasi parang naging close yung mga contact person namin na pupunta kami dyan. Hindi kami na-accommodate yung mga contact person po natin. Then nag-pray po kami. The first trip po namin sa Niagara, ay nakita nila yung post namin sa Niagara. Nung nakita nila, lagi po natin tatandaan yung bunga ng Ebanghelyo sa buhay po ninyo. Kaya pag kayo pinakarinig, salamatan nyo ang Diyos sa bunga ng Ebanghelyo. It is because the blessing will start when you hear the gospel, the saving gospel of the Lord Jesus Christ. Pag nasip kayo, mag-uumpisa yung pagpapala. The moment na nag-post kami, ang dami po namin mga estudyante po dyan, and I am their instructor sa Christian education. Ang dami po namin estudyante doon, mayayaman, ang lalaking bahay po nila doon. Araw-araw, sinusundo po kami, wala kaming gasta, kahit 5 araw-araw. Yung sasakyan po nila ay Tesla. Ordinary lang yung mga sasakyan malalaki. Sa kanila mamahaling sasakyan, ordinary lang doon. Alam niyo po, bless po kami ng Panginoon. Ang dami pong tao na nag-bless po sa akin. Nagkaroon po ako ng opportunity na mag-preach ng 4 na beses po doon. Nagkaroon po ng trabaho ang aking bahay within 2 months. Alam po ni Brother Ludigyan, na pag nagpunta kayo ng Canada, hindi po per day, per hour po ang trabaho po doon. At ang
pagtatrabaho ko doon ay kung $20 yung per hour, at per hour po nila doon ay minimum po nila pag nasa city ka ay 800 per hour. Eh kung magtatrabaho ka ng 8 hours sa isang araw, ilan ang ang sabi ni Mrs. mo, dito na lang tayo, na tayo babalik sa Pilipinas, ang sarap ng buhay dito sa Canada. Pero hindi nyo bawi-bawi yung pamasahin namin, ay tulong lang. Ang sarap di po ba kung nararanasan niyo yung pagpapalan ng Diyos? Tinex mo ako ni Divina, ang sabi ko ni Divina, come here, Pastor, don't worry, I am the host. Alam niyo, hindi na namin tayo mga nag-text ko sa amin sa Alberta, sa Calgary, sa Edmonton. Dahil doon lamang sa Western Toronto, ang dami na pong pagpapala ng Diyos. Alam niyo po, nung umuwi po kami, Pinisis, kasi yung naipon po namin na blessing, ay pinadala po namin 5 kahon. Sino po yung pagpapala ng Diyos? 5 kahon. Yung ibinigay po namin mga sapatos, ay mga 2 sapatos siguro na hindi China. Sabi ko, nung pag-uwi namin, kaya alalahanin niyo lagi ang Diyos. Pag-uwi po namin, sabi ko, nagtagda po ako, Lord, hindi ko po mababayaran yung pagpunta lamang doon. Ay mga nananaginip, nanangarap. Masigit ang pangarap ng Diyos sa inyo. Basta marunong kayo magpasalamat at pinalanan ng Diyos sa buhay po ninyo. Na pag kayo pinapakpala, hindi nyo lakas yan. Maliwanag mo sa atin kung pinagawa. Hindi po nyo lakas yan. Katalinuhan at kakayahan ng Panginoon dahil sa kung nagbibigay ng kakayahan at katalinuhan ng Diyos. Kilalanin ninyo. Kaya nga, nung nag-press po ako doon, pinauulit pa ako mag-preach sa kanila. Kasi iba yung love gift doon eh. Kaya nung pag-uwi ko, Lord, hindi ko nahihintayin yung Thanksgiving. Kasi baka, kung tandaan niyo, pag nag-isip po kayo, at mayroon pong pangungusap ang banal na Espiritu, huwag niyo tagalin. Do it at once, huwag niyo tagalin. Kasi paglipas ng minuto niyan, sisingin na si Diablo niyan eh. Sisingin na si Diablo niyan. Diba magbigay yung babae ng 1 year wages mo niya, nag-react na si Judas eh. Bakit mo ibibigay yan? Ang sabi ko niya, pag nag-isip kayo, huwag nyo nang patagalin. Yun ang Thanksgiving ninyo kasi yun na po yung way. Yun na po yung daan na mas malaki pang pagpapala sa inyo. Pero ng Diyos, pinagkalong mo, nung ipinagkalong ko sa Panginoon, may digits, ipinagkalong ko sa Panginoon. May faith. Kasi sabi ko, kinuha ko po naman sa politiko po ito. Isisiksik ng Diablo sa akin eh. Bakit mo lang punta sa Canada eh. Pero makakapunta ba ako doon without allowing makapunta po ako doon? Yung mga nakakita sa akin, basta nandito ko pala mag-preach ka. Ako ba ang gawa doon? Hindi. Ang Diyos ang gawa. Kaya, ang sabi ko, yung pasasalamat, may bibigay ko na ngayon. Hindi ko na patatagalin. Iba naman yung ibibigay ko sa Thanksgiving. Why? Kasi dinadaya po tayo ng kaaway minsan para hindi ko natin matamasa yung pagpapala ng Panginoon. Pagdating ko lang dito, nakita ko po yung aking buhay. Akala ko ako lang po yung nagbigay ng halaga. Nagbigay din po yung aking buhay. Nako, kasi sabi ko niya, yung sisundin ko ng 2 buwan, nahanap ko lang ng 1 week na 2 weeks po dito. Ito yun yan, bala. Yung sahod na naman po dito, hanapin nyo lang ng 2 weeks doon. Kaya kung nakakatok sulit, di ko ba?
Sabi ko na ba, dito lamang po tayo. At sabi ko, meron tayong trabaho doon, saka hindi ka pa nag-retire, mag-aawal ka, saka magtitiinti ka rin hindi nakalooban ng Diyos yan. Do it right. Tandaan mo, do it right. Kung lulutin ng Panginoon na makabalik kami, praise the Lord. Pero kung mayroong ibang paraan ng Panginoon ng pagpapala, then the Lord will grant that blessing. Marunong naman po tayo magpasalamat sa Diyos. Pagdating po namin dito, pinuwi ninyo, nakapunta na naman kami kaagad sa Timo. Cagayan de Oro. Kaya, ang dami pong pagpapala ang Diyos. Sa buhay po natin, kilalanin lang po natin that the source of blessing is God. Let us honor Him. It is because He deserves the highest honor. Let us thank the Lord. It is because of His overwhelming greatness. And He will remain great. Hindi po magbabago ang katangian ng Diyos. He will remain great. Ano man ang mangyari, the Lord will remain great. And of course, the overflowing blessing with thanksgiving. Alam ko, hindi lang ako, hindi lang iilan, lahat po tayo makakatanggap ng siksik-liklik ng mga apaw na pagpapala with winner to Christ the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.